Ball, Sara Duterte, sure ball talagang makonvict. Unahin natin ito mga kababayan. Ito na mga kababayan. Sure ball talagang makonvict si Sara ayon kay Congresswoman at dating Senador De Lima. Ito na. Wait lang, may ads lang po. Download the Trip.com app and discover amazing travel deals. Bobby, where are you? Bobby! What? Where? Over here! Where? Nakapili na ang prosecution team ng Kamara ng kongresistang magbabasa sa 7 articles of impeachment sa June 2. Sinabi ni Iloilo Congressman Lawrence Defensor na isang prosecutor lang ang inatasang magbasa ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at hindi obligadong dumalo sa sesyon ng Senado. Actually mga kababayan, bago ko ipagpatuloy ito kung anong balita po ito po'y nasa DZMM teleradyo ng ABS-CBN. So tayo po'y may pinagkukuhaan ng source, hindi tayo nag-imbento ng kwento, na kung saan ito po ang una nating pag-uusapan na sure ball na convict talaga si Sara ayon kay De Lima. So ito po, continue. Ang 11 miyembro ng prosecution team. Posibleng magsagawa ng magkakahiwalay na pulong ang prosecution team ngayong linggo bilang paghahanda sa impeachment trial. Tiwala naman ang isa pang miyembro ng prosecution team na si Congresswoman-elect Laila De Lima na mauuwi sa conviction ang paglilitis kay VP Sara. Ayon kay De Lima, malakas ang mga ebidensya laban sa vice-presidente, kabilang na ang pagbabanta sa pamilya Marcos. Nako talaga mga kababayan, malakas talagang ebidensya ayon kay Tita Laila De Lima. Sige, tawagin natin tita. Si Lenny, tawagin natin Mama Lenny. Para bilang paggalang, di ba? Langan magtawagin nating Mama si Laila. Si Mama Lenny naman ang nakasanayan natin. Ayon kay Tita Laila De Lima, mataas ang tsansa na makonvict si Inday Sara. Naku po, bakit nga ba? Kasi according dito sa balita sa DZMM teleradyo ng ABS-CBN, dahil sa pagbabanta, ikaw ba naman? Sasabing, putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, naalala mo pa ba na binigyan mo ako ng sobre na may nakapangalang DepEd? Pero ginamit ko sa concert sa Germany. Naalala nyo yan? Putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Diba? Na binigyan mo ko ng sulat galing sa may nakasulat DepEd, sobre. Tapos ginamit ko sa pagpapanood ng concert sa DepEd. Alam mo ma'am, huwag ka mag-alala ma'am. Huwag ka mag-alala ma'am. May nakausap na akong killer. Kapag ako pinatay, patayin niya si Bongbong, si Lisa, at si Martin. Ganon mangyayari mga kababayan. No joke. No joke! Convict ka talaga. Good luck na lang sa'yo. Patuloy natin, mga kababayan. This is all about, again, upholding the supremacy of the Constitution. Lalo na yung prinsipyo ng pananagutan, pagpapalabas ng katotohanan doon sa mga kasalanan ng second highest official of the land. Ito ay tungkol sa hustisya. Hustisya para sa bayan. Aminado naman ang ilang eksperto na mahirap nang basahin ang magiging takbo ng impeachment trial dahil maraming kaalyado ng pamilya Duterte ang nanalo sa pagka-senador. Marami na nasa swing vote na yung tingin natin. Kumbaga hindi tayo sure kung sila ba ay papabor o sila ba ay hindi papanig doon sa impeachment. Yung mga kaalyado, yung mga inendorso, will they play the role na talagang sila ay magiging senator judges or parang magiging mga abogado din sila ni VP Sara? So sana galangin ng ating mga senador yung ating saligang batas. Si WR numero President and CEO, Professor. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, para sa akin, wag po kayong magalit sa akin na masabi ko ito. Sa totoo lang, ang gobyerno ng ating bansa ngayon ay medyo
hindi nga stricto. Medyo sobrang bait nga talaga. Kasi ang ginawa kasi ngayon, kung sakali man na hindi makonvict si Sara sa kanyang impeachment trial ngayon, walang saysay itong paglilitis, itong trial na to sa Senate, walang saysay ito. Kung ang pagbabasihan ng mga senador na inendorso, kakampi ni Sara at mga kaalyado ni Sara ay pirma para hindi siya i-impeach, ito po ang nagpapatunay na tayo pong mga Pilipino ay kailangan ng kumilos. Kailangan na nating gumising. Bakit? Kahit kita, kahit sinampal na ng katotohanan, kahit meron ng ebidensya na hindi mapaliwanag, at take note impeachment trial pero wala yung trinatrial. Klarong-klaro po yan na pambabastos, klarong-klaro po yan, mga kababayan, na pangwalang hiya sa gobyerno ng ating bansa at paglabag, 'di ba, sa ating Philippine Constitution or sa batas ng ating bansa. Klarong-klaro naman mga kababayan, aanhin mo pa yung impeachment trial na yan at aanhin mo pa ang sandamakmak na ebidensya na hindi mapaliwanag ng pangalawang pinakamataas na politiko sa ating bansa kung sa pirma lang din naman pala magbabase na hindi siya ma-impeach. Ganun lang yan mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, nilaro ng mga Duterte ang ating bansa. Nilaro ng mga Duterte ang politika sa ating bansa. Bakit? Bigyan ko kayo ng rason. Una, walang kwenta ang impeachment na gaganapin ngayong Hunyo 2 kung kahit tambakan si Sara ng isang batalyon or sandamakmak na ebidensya na kanyang patunay na siya'y gumastos at winalang hiya niya ang ating bansa at ninakaw ang budget ng ating bansa. Kung magbe-base lang din pala itong 14 na senador sa pagpirma na hindi siya i-impeach. Totoo yan. Yun ang katutunayan, yun ang katotohanan. Walang kwenta yung paglilitis na yan kung magbe-base at ang resulta sa pirma lang. Ganun lang, parang sa school lang yan, mga kababayan. Aanhin mo yung pag-aral mo, aanhin mo yung pagpupuyat mo sa pag-memorize ng isasagot mo sa quiz pagkabukas kung ang sabihin ng teacher mo nasa dulo ng bulpin ang grado mo. Ganun yan, mga kababayan. Am I right ba o mali? Sabihin ninyo sa aking mali ako. Walang kwenta ang impeachment trial na yan kung ang mga senador na 24 ay magbe-base sa pirma na hindi siya ipa-impeach. Di ba? Wala talaga. Walang kwenta. Parang nag-aral ka lang yan sa elementary at high school na kahit pagod ka na sa pag-memorize sa sagot, kahit pagod ka na at pinagpuyatan mo paggising mo sa madaling araw, mag-aral kang mabuti, tapos sasabihin lang ng teacher mo, nasa dulo lang ng bulpin yung grado mo. Di ba? Ganun yun mga kababayan. Ako, dumaan din po ako pagka estudyante. Alam nyo, kahit pagod ka sa pag-aaral, madaling araw gigising ka, i-memorize mo ulit para hindi mo makalimutan. Bago ka matulog, i-memorize mo ulit. Di ba? Tapos sasabihin lang ng teacher mo, nasa dulo lang ng ballpen yung grado mo. Di ba? Ganun yan eh. Tapos, yung classroom ninyo, yung section nyo, nagpapasaway, sasabihin lang ng teacher or subject teacher ninyo, halimbawa, mathematics, binibilang mo doon, ilang confidential fund sa loob ng ilang taon. Ito po ang lahat ng kabuuhang bilang ng confidential fund. So, tama ang sagot mo. Ngayon, yung grupo ninyo, meron kang mga kaklaseng barumbado at biglang nagsabi ang subject teacher mo sa math, nasa dulo lang. Ang ano ninyo, ang kulit ninyo. Pasaway kayo sa section na to. Handaan ninyo, ang grado ninyo ay nasa dulo lang ng ballpen ko. So walang kwenta, walang kwenta ang pag-aaral mo at 100% perfect ang sagot mo sa quiz ng mathematics teacher ninyo kung sasabihin niya lang nasa dulo ng ballpen ang grado mo. Danas ko yan nung nasa school pa ako. Di ba, kaluyal? Yun ang totoo. Kaya, sa madaling salita, itong impeachment trial na to, at ayon nga sa balita ng DZMM Teleradyo ng ABS-CBN, na may possibility na si Sara hindi makonvict
At ang sabi naman ni Senator or Congresswoman Tita Laila de Lima na sure bull, makukonvict dahil sa pagbabanta niya sa Marcos family ni Sara. Ang problema nga, aanhin mo yung sure ball, Tita Laila. Kung ang mga senador na inendorso, kaalyado at kasama, kaibigan, hindi papayag at pipirma ito na hindi i-convict si Sara. Diba? Yun talaga ang mangyayari. Kaya mga kababayan, kailangan na po nating gumalaw. Abangan natin ang impeachment na to, na kapag magiging useless itong impeachment trial, na kahit sinampal na tayo ng katotohanan at kitang-kita natin kung paano niya nilustay at binastos at ninakaw ang pondo sa ating bansa dahil sa putang inang confidential na yan, na hindi natin alam kung saan ginamit, at meron pa akong narinig na mayroon daw inupahan na 25,000 a month. Klarong-klaro mga kababayan, di po galintian, animal, pisting yawa. Pisting yawa, gid ba? Binaboy na tayo ng ating bansang Vice President. Abay, thank you pa rin ng thank you tayo. Wala tayong mangyari sa atin ito. Diba? Kakapasok lang na balita mga kababayan, no? Asawa ni bilyonaryong Representative Albi Benitez kinasuhan. Bilyonaryong Representative Albi Benitez kinasuhan ng kanyang asawa dahil kay Ivana Alawi. Naku po, mga kababayan. Ito, pakinggan natin konti. Kakapasok lang ng balita. Ihirit natin ito, mga kababayan. Ivana Alawi. Naku, Albi. Nako po. Isang marital scandal ang kinakaharap ngayon ng isa sa mga napabalitang top contender for the House Speakership sa 20th Congress na si Congressman Albi Benitez. Sinampahan siya ng reklamo ng kanyang asawa dahil sa infidelity. Nabuking din kung sino ang kanya umanong mistress na isang sikat na aktris. Nako. Narito ang agenda report ni Zandro Chona. Hala! Kumalat sa social media ang kopya ng complaint affidavit ni Nikki Lopez Benitez, ang asawa ni Negros Occidental Representative Albi Benitez. Sa ulat ng Politico website, pakiramdam ni Nikki, lubos siyang pinagtaksilan na nagdulot daw ng mental o emotional anguish. Inirereklamo ang bilyonaryong kongresista dahil sa paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Partikular na kalakip sa reklamo ang umano'y ilang beses na pagkakaroon ng marital infidelity o pangangaliwa ng mambabatas. Nako! Ayon kay Nikki, nakumpirma niya ang pangangaliwa nang matanggap niya ang petition for declaration of nullity of marriage na inihain ni Benitez. Nako! Nakasaad daw doon ang pag-amin nito na ama siya ng 2 illegitimate children. Nako! Lumalabas rin sa complaint affidavit ang pangalan ng umano'y mistress ni Albi, Nako! ang aktres na si Ivana Alawi. Nako! Isa si Congressman Benitez sa mga maugong kaugnay sa liderato sa Kamara. Nako! Sinubukan siyang kunan ng Billionaire News Channel ng pahayag pero hindi ito nagsasalita kaugnay sa issue. Nako! Pero ang kanyang abogado sinabi na mariing itinatanggi ni Benitez ang mga paratang sa kanya. Questionable rin daw ang motibo ng asawa ng mambabatas. Naambot lang. Pero handa raw ang kanyang kliyente na makipagtulungan sa kaso. Nako Para po. sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. Nako, di poga na lintian baga. Ibana, nung pinagkagawa mo Ibana, Diyos ko, kulang pa bang kinita mo sa vlog na bilyon naman na ipon mo? Nako, lintian, biletibay, hindi na ako tataya ng ano nito. Hindi na ako tataya ng bingo. Diyos ko, baka punta pa kay Ibana yung bingo. Panalunan ko. Pag hindi ako manalo sa bingo nito, mapunta pa kay Ibana. Diba? Diyos mio. Ka-vibe, silo po sa'yo dyan, ma'am. Diba? Kahirit lang to, ha? Dito tayo, sunod, mga kababayan. Hinirit ko lang itong kay Ivana Alawi at kay... sino ito? Congressman Albi Benitez na isang bilyonaryo. Ma'am Kanji Official, Miguel Abjarat, maraming salamat sa $25 super sticker. Thank you so much.
Nako, kinasuhan ng asawa si Albi Benitez na isang bilyonaryong congressman kasi kabit ata ito si Ivana Alawin. Nako, Diyos mio Marimar. Ayoko na tumaya ng bingo. Mapunta pa kay Ivana. Ilang beses pa naman ako natalo. Diyos, bingo na yan. Diba? Nako, marami naman prick si Ivana. Bakit pumatol pa? Dax yata. Diba? So yun lang nga, ang gusto kasi ni Ivana, mga kababayan, narinig ko sa kanya mga vlog, sa mga interview, ang gusto ni Ivana yung mas matanda sa kanya. Diba? Parang issue na yan kay Ivana noon last year pa. Ay, Diyos ko, 21 years na silang hiwalay mag-asawa. Sabi ni Happy Vlog UAA. Hayaan na lang natin, ma'am, baka kasi Dax, no? Kaya hindi makakalimutan. Nako, pag Dax ka talaga, hindi ka makalimutan. Yung pag isang tusok mo lang, ulirap mata, gano'n, no? Diba? Si Digo nga hindi maiwan-iwanan at nakatatlo pa ata, nakadalawang jowa. Sabi nga ni Sarah, tatay ko marami kasi asawa, Dax siguro si Digong. Yeah. So dito tayo mga kababayan. Speaking of sureball daw si Sara Duterte ma-impeach ayon kay Dilima at imposible din po itong ma-impeach kung sakali man na hindi pipirma itong mga abogado, itong mga senador na kakampi ni Sara na ma-impeach siya. So ito naman, confidential